Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, November 11. For Gemini, first light. Ayan, beginning a new cycle. There is a new beginning energy. Dito Gemini, meron talaga kayong bagong sisimulan dito, no? That could be trabaho, negosyo, no? Relationship, maaring bagong ideas din ito, no? Bagong endeavor, it could be anything. Gemini, but definitely you are beginning a new cycle sa buhay ninyo. So this is exciting, no? What else? We have ascending the mountain. Keep going forward. Maaring meron talaga kayo ditong goal, no? Na yun ang pagsisikapan, pagtatrabahuan at pagtsatsagaan ninyo this time. So, maaring you are onto a new journey sa buhay ninyo. Maaring meron kayong bagong goal or meron kayong heart's desires dito na talagang you're going to work on it. Yung talagang pupuntahan nyo na, gagawin nyo na, no? Maaaring ganon. And just keep going forward, no? Patuloy lang kayo. Papunta lang kayo sa, focus lang kayo sa kung ano man ang tina-target ninyo. Kumbaga, eye on the prize lang kayo. Kasi, kahit may mga ma-encounter kayo dyan na mga problema or may ma-encounter kayong challenging situations, sipin nyo lang na normal yun, diba? Normal yun. Wala namang perfect na journey sa buhay. Walang perfect path na pinagdadaanan tayo. Lagi at lagi tayong may encounter dyan na medyo difficult situation para sa atin. Para may matutunan tayo along that journey, no? Walang easy, kumbaga, kung sa pera nga, 'di ba, walang easy money, kumbaga, lagi at lagi tayong merong mararanasan na humps and bumps along our journey. Kaya lang 'yan, parte yan ng buhay natin. Parte yan ng buhay. Kailangan nating may matutunan, kailangan may mga mangyaring ganyan to teach us a lesson, to give us wisdom, no? At magagamit din natin yan pagdating ng araw. Magagamit natin ang mga yan, no? Sa future journey natin sa buhay. Kaya, normal yun. Huwag nating isipin na may yung mga adversities na yan, pahirap sa buhay natin. No, hindi. That is still a blessing. Kasi, merong purpose yan. Merong purpose ang lahat, diba? Kaya, kahit yung mga challenging situations na dumadating sa buhay natin, no? That has a purpose, no? Meron tayong kailangan matutunan dyan ng sa gayon. Para pagdating ng araw, pag nakaranas tayo ng another challenge sa buhay, no? Maaring yung natutunan natin sa ngayon, yun ang may a-apply natin doon, no? At it will be easier for us, diba, to tread the path. So, yung mga ganun ba, there is always a reason. There is always a valid reason for everything, no? Including yung mga difficult situations sa buhay, no? So, just keep going forward. Yun ang, nito, mensahe sa inyo. Don't give up. Don't lose hope. Don't despair, no? Kung ano man ang maranasan ninyo along your life's journey. So, what else, Gemini? We have desert passage. Yeah, trust that there's a divine plan, no? There is a divine plan. And yung mga challenges na yan, that is part of the divine plan, no? Dahil kailangan talaga na magkaroon tayo ng learnings sa buhay. And maybe, ang iba na learnings natin, matututunan natin yan along our life's journey, diba? Sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. So, kahit may mga bagay kayong ina-expect sa buhay, let's say for example, hindi pa yan nangyayari, or maybe hindi magandang nagiging sitwasyon ninyo, huwag kayong sumuko. Just keep going, no? Just keep going. Ang mahalaga, lagi tayong nakikinig sa intuition natin. Lagi tayong nakikinig sa gabay ng Panginoon, nang sa gayon malaman natin kung what we need to do next, no? What is next for us, yung mga ganon. And trust that there is a divine plan, no? All is well, because hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kung anong kagustuhan niya, yun ang mangyayari, no? And it will happen in divine's timing, di ba? And alalahanin natin lagi, wag tayo mag-alala, because divine timing is never late, it's never early, it's always on time. Kung kailan natin kailangan
ang isang bagay, dumadating yan sa atin. Kung kailan dapat mangyari ang dapat mangyari, talagang doon yan i-deliver ng Divine Universe sa atin. So, kailangan lang natin magtiwala, no? We have in the flow and everything is smooth sailing. Napakaganda. So, maybe, no, ang realization din ng iba sa inyo dito, surrender. No? You're just going to surrender to the natural ebb and flow of life, no? Hindi na tayo siguro dito, Gemini, mag-insist na kung anong gusto natin mangyari. Kasi maaaring ang iba sa inyo, ginawa na ninyo ang lahat, no? Na-exhaust nyo na ang resources ninyo, ang ideas ninyo, ang effort ninyo. Pero siguro, hindi pa rin nangyayari ang gusto ninyong mangyari. So, that's why some of you maybe is going to realize dito na might as well, no? I surrender to the natural ebb and flow of life. I-offer ko na lang sa Panginoon ang lahat, no? Siya na ang bahala. Diba? Maaaring may mga realizations ang iba sa inyo ng ganyan. And you will notice, no, Gemini, you will see na kapag nag-surrender kayo sa Divine Universe, when you are in the flow with life, mararamdaman ninyo yan. Mapapansin ninyo na kahit may mga problema kayong pinagdadaanan, nagiging magaan ang journey, diba? Yung parang lagi kayong may kasama, may katulong, kumbaga, no? Mararamdaman ninyo yan, Gemini, no? May experience ninyo yan. We have uncovering treasure. Beneath the surface lies a great bounty. Ayan. So, you are going to uncover dito something na talaga namang may tuturo ninyong huge blessing because it is precious, it is a treasure, kumbaga, no? Maaring maaring mga skills, gifts, and talents ninyo na ngayon nyo palang malalaman, no? Maaring yan ang magiging kapital ninyo patungo sa inyong tagumpay. Maaring yan ang gagamitin ninyo or maaring yan ang magiging susi para sa isang matagumpay na buhay, sa isang prosperous and abundant life ninyo, no? So, Gemini, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 11. So, pag naman sa ni Libra, wise leader, you are a beacon for others. Libra, maaring isa kang leader. Maaring isa kang padre de pamilya, madre de pamilya. Maaring din na ikaw ay isang boss sa trabaho. Maaring nasa mataas kang posisyon sa trabaho. Maaring ikaw ay isang supervisor, manager, maaring ganon. Or maybe leader ka ng isang institusyon, no? Maaring ganon. But you are definitely a wise leader, no? Napakalawak ng inyong kaalaman siguro, no? Experiences in life din siguro. Parang you are already seasoned talaga in life. Kaya, parang you are the go-to person of the people around you. Pagdating sa, kunyari, kailangan nila ng maglilid sa kanila, kailangan nila ng tutulong sa kanila in any way, lagi kang nandyan, ano? You are using your light, no, to also help other people find their own light, diba? Parang very supportive ka, very compassionate. You are such a gift, no, to the people around you. You're a gift to the universe, Libra. Maaari din ang iba sa inyo dito, yun ang purpose ninyo, no? Maaring yun ang mission ninyo sa buhay ngayon, to be the beacon for others, to be an inspiration to others, no? To help people, no, around you in any way you can. And maaari din ang iba sa inyo dito, Libra, is maaring mapopromote kayo dito into a leadership role, no? Yun din ang akin na pick up dito. Maaring papunta pa lang kayo doon sa bagong role to be a leader. Staying focused, ayan. Just hold the course, no? Focus lang kayo. Eye on the prize lang kayo, no? Kung ano yung gusto ninyong marating, kung anong gusto ninyong destination na marating, just hold on to it, no? Just hold the course, stay in the course. Huwag kayong babali, huwag kayong panghihinaan ng loob just in case may mga challenging situations na maramdaman kayo or ma-encounter kayo, along your life's journey. Huwag kayong mag-give up, huwag kayong sumuko. Okay, Libra?
Dahil kung may experience man kayo mga humps and bumps, normal lang naman yun sa buhay, 'di ba? There are lessons that we need to learn along our life's journey. Kahit anumang journey ang pinagdadaanan natin, lagi at laging meron tayong makukuhang wisdom out of that. May lessons na kailangan nating matutunan out of that journey. Kaya, sometimes talagang kailangang may mangyaring mga difficult situation to test us and also to give us a lesson at the same time, no? So, what else? We have view from above. Get the big picture. Ayan, Libra. So, maaaring iba sa inyo dito, siguro may importanteng desisyon, no, na kailangan gawin. And ang invitation sa inyo dito, view from above. Get the big picture before you jump into a conclusion, before you make a decision, ano? Get the big picture, use your eagle eye, look at things at a bigger perspective. Makita muna ninyo ang all four corners of your situation so that you will be able to find out kung ano nga ba ang heart ng iyong situation before you make a decision. Nang sa gayon, mas maganda ang magiging resulta ng iyong gagawin, mas maganda ang desisyon na magagawa ninyo dahil hindi lang kayo nagbabase sa maliliit na bagay or sa isang parte lang ng inyong sitwasyon, So yun ang imbitasyon sa inyo dito. Huwag kayong magmadaling magdesisyon. Do not just base your decision on the things na nasa harapan lang ninyo, but instead look at the bigger picture. Okay? Miracles, expect the wonders to emerge. Expect daw. So, parating na. Merong parating na miracles dito, Libra. No, maaring this is answered prayer na, no? Maaari din na ito na yung mga wish ninyo sa buhay na gusto ninyong makamit. Maaring yun din ang ganap. But definitely, something is coming in. Kasi expect, diba? Expect the wonders to emerge. So, there are going to be wondrous events dito na mag-unfold sa buhay ninyo, Libra. At maaring yan na talaga ang mga dinadasal ninyo, no? So, what else? We have discovering truth. You stand in the light of truth. Ayan. So, napakaganda kasi parang ito, hindi kayo basta-bastang bumabali. Hindi kayo basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Hindi kayo basta-bastang naniniwala sa kung ano lang ang nakikita ninyo sa surface, no? Yung ganon. Parang you are always finding a way para mahanap ninyo kung ano ang katotohanan, kung ano ang tama, 'di ba? Kung ano talaga yung dapat, yung ganon. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, November 11. Aquarius, pauna mensahe po ninyo, vast vistas, expand your horizons. Apakaganda. So, parang maraming opportunities dito ang tinitignan ninyo, no? Maaring nag-iisip, maraming ideas, no? Pumapasok sa isip ninyo sa ngayon. Parang hindi lang kayo nagsisettle sa kung ano ang meron kayo sa ngayon. Hindi lang kayo nakukontento sa kung ano ang meron kayo sa ngayon. You know that there is room for growth. There is room for advancement dito. No, kaya mas pinapalawak ninyo ngayon ang inyong horizon. Pinapalawak ninyo ngayon ang inyong kaisipan, no? Tinitingnan ninyo ngayon ang mga bagay-bagay around you. Kino-consider ninyo ang mga other opportunities na nakikita ninyo sa inyong harapan. So this is really beautiful. Maaring ang iba sa inyo dito is going to travel, no? Aquarius, maaring ang pinaplano ninyo dito, ang kino-consider ninyo is to expand your knowledge, expand your studies, or expand your plans dito, no? Regarding siguro sa career, sa trabaho, negosyo, and you are thinking of bringing them somewhere, no? Parang ganon. So, parang mayroong travel talaga dito na gagawin ng iba sa inyo. May pinaplano kayong pagbabiyahe. So, what else? We have Wondrous Universe, Walk in Beauty. Napakaganda, Aquarius, kasi marami talaga magagandang pagkakataon dito na
na dadating sa buhay ninyo, and you're going to experience to walk in beauty, no? Yung parang ipapa-experience sa inyo ngayon ng universe kung gaano kaganda ang mabuhay sa mundo, 'di ba? Maraming opportunities siguro, beautiful situations ang maaring ma-encounter ninyo dito, ang maaring ninyong ma-experience talaga, no? Ipaparamdam sa inyo dito ang kagandahan ng buhay, ang kagandahan ng mundo, kagandahan ng mga bagay sa paligid, Aquarius. So, yun ang napipick up ko dyan. And then you will appreciate, no, everything. Mystic healer, healing energy flows through you, Aquarius. Maaring ang iba sa inyo isa healer, no? Maaring yan ang nararamdaman ng iba sa inyo ngayon, nadidiscover ninyo sa inyong sarili na you have that healing power, no? Maaari din naman ang iba sa inyo dito is receiving that healing energy, no? Maaring ang iba sa inyo may nararamdaman sa katawan, maaring may mga physical ailment, maaring din may mga emotional situations na pinagdadaanan, no? And you are receiving that healing energy, no? Maaring magiging maayos na din ang lahat, makakaramdam na rin kayo ng pagaling, no? Kung physical ailment pa niyan, magi-improve na siguro ang inyong physical situation, no? Yung mga nararamdaman, maaari din naman na magiging magaling na din or maayos na din ang inyong mga nararamdaman, no? Sa puso, usaping puso, maaaring ganun ang sitwasyon. Finding sanctuary and opening to your spiritual source. Ayan. So, parang siguro ang iba sa inyo, Aquarius, didn't have time in the past, no, na mag-connect kayo sa Divine Universe, no? Maaaring hindi na kayo masyadong nakakapagdasal, maaaring hindi nakakalimot na siguro kayo magdasal, or maybe sa sobrang pagod din nyo lagi, sa sobrang dami ninyong ginagawa, parang hindi na kayo nagkakaroon ng oras para makapagdasal, no? Yung ganun ba? But now, you're being invited here to find your own sanctuary, your inner sanctuary, nang sa gayon, makapag-reconnect kayo with the Divine, makipag-usap uli kayo sa Panginoon at sa inyong mga angels, yung ganon. So, what else? We have desert passage and trust that there is a divine plan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, no, Aquarius. Kahit may mga bagay na hinihingi kayo sa Panginoon, may mga bagay kayo na ginugustong mangyari, pero hindi pa rin nangyayari, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Always activate your hope and faith. No? Always make it alive sa puso ninyo. Don't despair. Huwag kayong mag-give up. Kasi alalahanin lang natin na lahat ng bagay nag-unfold according to the divine order and timing. No? Kung hindi pa yan tama sa panahon, hindi pa talaga yan mangyayari. Kahit anong gawin natin, if it's not meant to happen yet, it will not happen. Diba nga may kasabihan na kung hindi ukol, hindi bubukol. Totoo yun talaga, Aquarius. Kaya kahit anong effort ang gawin natin, if it's not meant to happen yet, it is not going to happen, no? Magtiwala lang tayo lagi na there is a divine plan, at ang nangyayari ay kung ano ang nasa plan ng Panginoon, diba? May mga bagay tayo na ginugusto na hindi parte ng divine plan, so it will definitely not happen. May mga bagay naman na ginusto natin na parte din ng divine plan, but maybe it's not on the same timeline na gusto nating mangyari ang mga yon, diba? May mga ganun din. So there are so many reasons kung bakit yung mga gusto natin hindi nangyayari sa timeline na ine-expect natin, diba? Kaya ang magagawa na lang natin, magtiwala na lang tayo that there is a divine plan, no? And also, napakahalaga na lagi na lang natin pakinggan kung ano yung gabay ng Panginoon sa atin, no? Para ma-direct tayo sa kung saan tayo pumunta, saan dapat tayo na makarating, saan ang dapat natin gawin, yung mga ganon. Because we are always divinely guided naman, Aquarius, no? Tayo lang yung siguro minsan hindi tayo nakikinig, 'di ba, sa intuition natin, hindi tayo nakikinig sa divine guidance. Kaya off track tayo. Kaya mas maganda na lang na lagi na lang tayo makikinig sa divine guidance, no? At nang sa gayon, we will always be directed to the right path, no? At
lagi nating alalahanin, Aquarius, huwag tayong magtatampo sa Panginoon, huwag tayong magagalit because God is always there for us, no? He is always there for us. At saka, lahat ng pangyayari, lagi natin tatandaan na it's according to the divine timing. There's always perfect timing for everything. So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.